So monster ship nitong China, mga sangkay, pinalayas daw po ng Pilipinas sa ating teritoryo. Ano nga ba ang nangyari? Hey guys, what's up? Kamusta po ang lahat? Naway ayos lamang po tayo dyan. Alright? At ngayon nga po mga sangkay, pag-uusapan po natin itong tungkol dyan sa West Philippine Sea. Alam naman po natin mga sangkay yung nangyayari. Masyado pong mainit ang sitwasyon. Itong China ay masyado pong nangihimasok sa ating teritoryo at patuloy po nilang sinasabi na kanila daw po ang teritoryo natin. kahit mismong sobrang lapit na po ito sa kalupaan ng Pilipinas. Talagang mga gunggong yung mga yan eh. But anyway, bago tayo mag-umpisa, no, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay road to 2 million subscribers na, guys. Ilang tulong na lamang po yan, mga sangkay. Sa mga hindi po nakakapag-subscribe dyan, i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba, i-click nyo po yung bell, at i-click nyo po yung all. At sa mga nanonood po sa Facebook, no, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright, guys, ito na nga po, mga sangkay, pag-usapan po natin ito. Ngayon, itong kaganapan. Kasi, ayon po dito, mga sangkay, ito, yung bagong balita, patuloy ang pag-monitor ng Philippine Coast Guard sa monster ship ng China Coast Guard na nananatili pa rin malapit sa Zambales. Matindi daw. Matindi po talaga itong China eh, no? Matigas po talaga. Nakaarang-araw mga sangkay, pinalayas na po yan. Ito, tingnan po natin. Papalitan ng BRP Gabriela Silang ang BRP Teresa Magbanwa sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Matapos ito mag-overheat, habang tinataboy ang monster ship ng China Coast Guard. Diyos mio, Marimar. Nag-overheat? Ano ba yun? Naghain na ng panibagong diplomatic protest ang Pilipinas laban sa China dahil sa pananatili niya sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. May unang balita si Bernadette Reyes. O yan po yung monster ship ng China. Pinakamalaking barko daw po ito ng CCG, China Coast Guard. Ngayon, ayon po dito, naitaboy daw po palayo itong barko na pinakamalaki ng China. For the first time, Akalain mo na itataboy na ng mga PCG natin. Paano nangyayari yan, mga sangkay? Pero, ayon sa report, bumabalik-balik daw po itong loko-lokong ng China. Matigas po talaga, nakikipagmatigasan. Well, alamin po muna natin ito. Namataan ng China Coast Guard 5901 sa layong 66.69 nautical miles sa Pundakit, Zambales. Ayon sa Philippine Coast Guard, paikot-ikot ang tinaguriang monster ship malapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal at sa coastline ng Zambales. Alam nyo, kailangan po talaga mabantayan yung mga teritoryo natin dyan. Kasi kita nyo na ang nangyayari. Ang ginagawa po nila, mga sangkay, nagpapaikot-ikot sa mga teritoryo natin kasi para pagka makita nilang, oy, pwede natin pwestuhan to, magsisipuntahan na po itong mga loko-loko mga Chinese. Kaya dapat po mabantayan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. So ito po yung Philippine Coast Guard, no? Medyo okay din po yung barko natin Bago ito, napalayo na ng BRP Teresa Magbanwa ang monster ship. Pero nagkaabirya ang barko ng PCG. BRP Teresa Magbanwa Kaaberya. Ayun na ba yun? Yung nag-overheat. experienced overheating of its auxiliary engines. Ayun lang. Bakit naman ganun, mga sangkay? Pagtatawanan naman tayo. Pagtatawanan na naman po tayo nito ng mga Chinese. Tingnan nyo yung barko natin Ugod-ugod ba? That's why it returned to the port of Bataan. That is primarily the reason kung bakit ang China Coast Guard was able to once again come near at a distance of 67 nautical miles. Papalit sa BRP Teresa Magbanwa ang BRP Gabriela Silang pero mas maliit ang barkong ito at nasa kalahati lang ng haba ng monster ship ng China. Grabe naman yun. Nasa kalahating. Ito yan Yung BRP Gabriela Silang, kalahati lang daw po. Ayan laki nga nitong monster ship ng China. Tilang ng haba ng monster ship ng China. Ayon sa Philippine Coast Guard, nagsasagawa na rin ng maritime patrol ang aircraft ng PCG na may kakayanan magpadala ng radio challenge sa China Coast Guard vessel.
Coast Guard, CD5901. This is BRP Cabra. Please leave this area immediately. Over. Nitong January 5 pa nire-radio challenge ng BRP Cabra ng PCG ang monster ship na nooy mahigit 50 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Dapat ano yun na yan eh. Pasiritan na yan ng tubig, di ba? Yung ginagawa nila yan eh. Dapat inaano na yan, tinataboy. Ginagamitan na po ng tubig. Makukulit eh. Alam niyo yung Japan, mga sangkay, gigil na po dyan. Gigil na po yung Japan dyan. Ito nga, mga sangkay, yung nangyari. Ito po, nag-courtesy call kay President Bongbong Marcos si Japanese Foreign Minister Takeshi sa Malacanang Palace. Bakit? Ayon sa palasyo, kabilang sa kanilang pinag-usapan ang pagpapalakas ng pakikipagtulungan ng Pilipinas at Japan sa seguridad, global affairs, at pagsusulong ng free rules-based Indo-Pacific region. So, ayan po mga sangkay. Alam nyo naman po yung Japan. Ito po yung may kakayahan na magtaboy talaga sa China, Japan, India, yan mga sangkay. Yan yung mga nagpapalaya sa mga sigang, mga Chinese. Kasi siga-sigaan yung mga yan eh. Diba? O ngayon, balikan po natin itong mga sangkay, itong pangyayari. Pero mahigit isang linggo na, hindi pa rin umaalis ang monster ship. Nitong January 10, ni-radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa ang mga barko ng China na namataan 70 to 80 nautical miles mula Zambales. Wala, naghahanap yan ng pagkakataon na makapwesto. China Coast Guard Vessel 3304. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Teresa Magbanwa. You are directed to depart immediately and notify us of your intentions. Over. Sa isang punto, nag-deploy ang China ng helicopter ng kanilang People's Liberation Army Navy. Bagay na tinawag na provocative o mapanghamon ng Grabe talaga itong mga Chinese eh, no? National Maritime Council. Mariin nilang tinutulan ng patuloy na illegal presence ng mga barko ng China na pinalalala raw ang tensyon. Taliwas din daw ito sa Freedom of Navigation, Innocent Passage, Maritime Zone Act ng Pilipinas, United Nations Convention on the Law of the Sea, at 2016 arbitral ruling. Hinikayat nito ang China na irespeto ang batas ng Pilipinas at utusan ng mga barko nito na tigilan ang paglabag sa ating EEZ. Naghain raw ng diplomatic protest ang Pilipinas. Sa trilateral meeting ng Pilipinas, Amerika at Japan, pinuri ni outgoing US President Joe Biden si Pangulong Bongbong Marcos sa paghawak nito sa anyay agresibong mga hakbang ng China. Batay sa press release ng Presidential Communications Office, umaasa si Biden na itutuloy ng papalit sa kanyang si US President-elect Donald Trump. Yan ang hindi po tayo sigurado, mga sangkay. Kung ano yung posisyon ni President Donald Trump tungkol po dito. Di ba nga po sa kanyang, ewan ko kung tuloy yun, mga sangkay, sa inauguration po ni President Trump, inimbitahan po ang presidente ng bansang China, si President Xi Jinping. So, ewan ko, mga sangkay, ano ba ang magiging position dyan? Kasi, America first po si Donald Trump eh. At saka masyadong mabibigat yung kanyang mga desisyon ngayon. Kagaya po ng hindi pagsuporta ng all-out sa Ukraine. 'Di ba? Sa gera, mga sangkay. So, wala pa po siyang dito. Ito lang naman po yung good news, no? Hindi pa po nagsasalita si Donald Trump kay President BBM ng mga mabibigat na salita. Wala pa pong ganun. So, yan po yung aabangan natin, mga sangkay. Ang pagtutulungan ng Pilipinas, Amerika at Japan sa maritime security at iba pang issue. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes. Alright, so, ayun nga mga sangkay. Sa ngayon, bantay sarado po yan. Ayon po dito, in response, BRP Gabriela Silang has effectively maintained a projective position through skillful seamanship, successfully keeping the China Coast Guard at an average distance 60 to 70 nautical miles from the Philippine coastline. So sa madaling sabi, itong monster ship ng China ay hindi po nakakalapit masyado sa teritoryo natin. Bagamat naroon po siya, mga sangkay, pero yung tipong pumesto siya, hindi po niya magawa. Bakit? Andun po yung BRP Gabriela.
nami-maintain niya pong maprotektahan yung position mga sangkay na mayroon ang ating teritoryo. Subalit, nakarang araw mga sangkay, napalayas na po ito. Talagang natataboy itong mga sigang mga Chinese sa ating teritoryo. Pero bumabalik at bumabalik pa rin. Pero at least maganda kasi naitataboy po nila. Bagamat matitigas ang ulo kasi nga mga siga eh. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube, guys. Then kapag nakita niyo na, i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.